Mga kabers, andito na ako sa flyover ng Ilog Pasig. Ito po going south po ito. Ito ngayong aking kinalalagyan, aking tinatahak na kalsada. Going south po yan, NLEX, South Luzon Expressway. So nandito pa ako sa Bagong Ilog C5 flyover po ito. So yung kabila po ay going north yan, pabalik po yan, maluwag din po ang situation. Sa bagay po ngayon ay maraming mga nag-suspend ng mga classes. Suspended pa rin po yung mga classes sa eskwelahan, mapa nursery hanggang high school po, senior high school po yata. Ewan ko lang po yung college kung may pasok sila. Tapos yung offices ng mga government, wala pong office ngayon. Sarado po for 2 days na po yata. So ngayon mga private companies na lang nasa ngayon. Ito yung mga nagbibiyahe at mga pasok sa kanilang mga trabaho. Baka rin po yung iba nagsuspend din yung private companies. So ayan po ang sitwasyon natin ngayon. Maluwag po yung northbound ng C5 Pasig Bagong Ilog flyover. At ito papunta na ako ng ito, malapit na ako sa may Katipunan, Kalayaan. May Kalayaan po, malapit na ako sa Kalayaan. Yan. So yan mga kabirds. So medyo mabagal ang takbo ngayon ng traffic dito, pero mabilis naman po siya. Hindi naman kabalaga pa kabagalan. Medyo mabilis-bilis din naman. Kasi nga may mga lubak-lubak po kasi. Iiwas lang po yung mga sasakyan na malubak. Gawa po ng ulan, ilang araw ng ulan dito. So nasisira yung ating kalsada. So far yan naman po. Yan. Kita niyo po yung situation dito sa kabilang side po. Itong side na to ay going north, northbound. Ito southbound. Ayan po yung U-turn flyover ng Kalayaan Road. Yan, Kalayaan Avenue. Yan, going po doon sa na yun, Kalayaan Avenue. Kung pupunta ka po ng EDSA or Makati, parting Kalayaan, yan, nandyan na yan. Yan, pinasukan ng adventure na yan. Pumasok sa service road kasi pakanan na po siya. Ako naman po diretso papuntang South Luzon Expressway. So yung mga kabirds ang kaganapan ngayon dito, okay naman ang flow ng traffic. Mabilis naman siya. Yan, medyo matalbog lang po kasi ako lang po mag-isa. Nakasakay sa angkas, so sexy niya. Pero mali yung upo niya delikado, hindi yan tama. Kailangan magaling yung rider, no? Siguro magaling naman yung angkas rider na yan. So yan, maraming mga nagtitinda. So medyo tuyo na yung ating kalsada, kaya hindi na po siya madulas. Yan, tuyo na yung ating kalsada. So ito naman po ay part ng BGC na po, Bonifacio Global City. Yan po ang papuntang Bonifacio Global City. Yan po yung papuntang Market. Yan, makikita niyo road na yan. Yan ang 23rd Avenue papuntang BGC. Yan ang 23rd Avenue po. Yung unahan na yun. Yan, packet na yan. So ito pong parting ito ay Taguig na po ito, kabuuan na ito. So dati may part dito ng Makati, ngayon ay Taguig na rin. Yung mga Sembo, Rembo, yung gano'n po yung Likumambo, yun. Joke lang po, para mapatawa ko man lang kayo sa aking vlog. Ngayon po ay traffic vlog po muna tayo. At kasi busy tayo sa pagmamaneho. So para lang po makapag-vlog tayo, kahit makatulong din po tayo sa ating kapwa motorista at kababayan na nag-travel po, mahilig mag-travel o araw-araw na bumabiyahe sa kabaan itong daan ng C5 at CP Garcia. Yan, ito siya po yung BGC. Yan, ito yung daming stasyon, may terminal po ng jeep, ng bus. Yan. So ito naman po yung SM Aura. Yan, kung makita nyo, yan, SM Aura. Yan po yung Fugis, parang parte ng SM Aura. So ayan, may ano pa rin, may lechon baka ng unbox. So
Ano naman, no? Child, ano ba yarn? Ganyan, diba? Ang dogs naman. Baka naman. So yan, maluwag na po. Lumuwag na rito banda. Yan, bumilis na yung takbo namin. So plan ko mag-diesel siguro sa ano na lang. Ano na lang sa parting expressway na lang para mabilis. Dito medyo kapag-aalan dyan ang servisyo. Ang dami pong ipapakarga. Ayan. Yan naman po ay papuntang BGC. Yun po yung building na tumagilid. Yan yung building na yan. Hindi po alam bakit nakatagilid yan. Yan siya. Nakatagilid po yan. McKinley Hill. Yan. Yan naman yung Korean Embassy. Yan. Yan po yung Korean Embassy. Makikita nyo yan. Korean Embassy po. Yun po yung building na tumagilid. Yan. Medyo may mga punong sanga ng puno na ano, naputol. Yan, McKinley Hill po. Yan. Diba, nung malakas po talaga yung hangin kagabi eh. Tsaka yung ulan, medyo hapon na lumalakas na rito. So may mga parting mga binaha sa Metro Manila. Hindi ko lang po alam kung umupa na. So nandito na tayo sa CP Garcia, Taguig. Location natin sa Taguig na to, Taguig City and both side. So sa kabila po, mabilis pa rin yung daloy ng traffic. Ayan. Sa northbound, at ito naman po southbound, going to South Luzon Expressway, going to Naiya, going to Parañaque. Ito po yun. Kasi may Parañaque link po dyan eh. So yun mga ka-birds, sa latest news ng DILG o NDRMS na marami pong may tala din namatay sa parting Bicol, sa Naga at dito rin po sa parting Batangas ayon sa sa balita yan po. Kaya pakinggan niyo po. May na-report ng meeting, dalawang mangingisda sa San Naga City at isa sa Buena Vista, Quezon. Sa panigbanan ng airport na airport situation, sinabi ng Secretary Jaime Bautista na operational naman lahat ng airport at walang naitalang major damage. Meron nga lang mga delayed na flight, syempre dahil sa hindi magandang lagay ng panahon, pero abang gumagandaan ang panahon ay hopefully unti-unti na nakalipat nila ang mga aeroplano. Sana hindi ko lang yung ito pang galawan dito kasi ito pang magkaroon sa nila ito pang interview sa loob. Madali lang po. Saka alis pati hanggang may aerial inspection Mama Tuesday, si Pangulong Marcos yun. So yun po yung yun po yung nangyayari sa parte ng Pilipinas po mga ka-birds. Narinig niyo po. Pero yung sitwasyon po ng traffic dito ay mabilis naman po. Paluwas ng pupuntang Batangas. Sa kabila po, okay naman ang yung 15 sa Bicol Region. Sa panig ni Secretary Gilbert Chibaro ng Department of National Defense, sabi ito sa Pangulo na naghahanap pa yung kanilang tropa ng posibleng ruta dyan sa bundok Peninsula para ma-shuttle yung mga pagkain, tubig at fuel. Sa parting Bundok Peninsula rin po ay marami rin pong damage at landslide. At hopefully ay makaalis na yun yung tropa para madala sa mga kailangang pagkain. Yung Philippine Air Force ay nakalapag na sa Naga at sa Legazpi dahil may dumaganda na raw ang karapin doon. So kaya yung ngayon ang weather po natin ay mainit. Sa balik ng Environment National Process
Ingat na medyo may konting makulimlim ng kalangitan po mga kabers. So ito po yung papuntang Cavite C5 link. Ito po may flyover po dyan. Kailangan ng fuel. Kaya nananawagan sila sa iba pang mga private sector na kapatid ng gobyerno para makipagtulungan sa aspeto na ito. Sa kanig ng DPWH, sinabi naman ni Secretary Mari Gumoan na as of now ay nakakatawid na ang malalaking sasakyan sa Katamawan section dyan sa Quezon area at maganda raw yung chance na makadaan na yung iba pang malalaking sasakyan dyan sa Camarines Store. Maraming landslides ngayon na hindi naman dati nangyayari dyan sa Batangas, kaya sabi ni Presidente, naging siya ay nagulat doon sa militang pinsala dyan sa Batangas. Nakita daw niya yung mga records sa hapon, pati yung mga pagbaha, at nagulat din siya. Wala raw yan dati, pero ngayon meron na. Dahil ang problema daw sa ngayon, sabi ng Presidente, completely saturated na talaga ang lupa, kaya walang mapupuntahan ang tubig. Sa balik naman ng DSWD, hindi Secretary ng Secretarian na nandoon na, naka-land na sila doon sa Naga ngayong umaga at nakita na niya yung pangangailangan doon. Mayroon ng ginagawang house-to-house delivery ng mga family food packs ang local government units doon gamit ang mga bangka dahil nataas pa nga yung mga doon, hindi pa pwede. Sila sa supply ng tubig dahil naipit yung pagbiyahe kung may dala ng sa mga residenteng Dito po maganda yung daloy ng traffic. Yan, nasa ano na po tayo, nakapasok na po tayo sa SLEX or South Luzon Expressway. Yun po yung service road. Service road, doon po sa kabila. Yun po yung Skyway. Pero siniyak naman yung DSWD sa mga local government units dyan sa Naga at ito pang nakaginagiton na walang problema kung may nagpagkain ng problema na talaga yung accessibility. Para yung isa pa natin mga makahalagang detalye nitong ginanap situation briefing atin po natin sa ismaya-kaya sa pagkakita. Sila kami dito sa isa na natranya answer para sa kaligagong press conference sa mga kalinis ng ating pagkakita. Kaya balik kasi mamaya Alas 12:25 na tanghali, labanan ng fake news. Dapat totoo. Nasa Biguta na tayo. Mabilis yung ating biyahe. Walang sagabal sa daan. Saka hanggang sa makapagbalik natin, ganito rin. Ganyan din sa kabila. Maluwag din yung northbound. Mabilis na ang biyahe. So, ramdam pa na medyo malakas pa yung hangin dito sa expressway kasi umaita yung mga tarpaulin na gumagalaw pa. Medyo malakas pa yung hampas ng hangin dito.
nasa sukat na tayo. So mabilis pa rin yung traffic ng takbo ng ano dito, takbo ng mga sasakyan na masagaba. So araw po yan, nasa araw ngayon. Talagang paalala, ang electric atol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa Sa Alabang na po tayo mga ka-birds. Yan. Ito yung Bayadak. Alabang Bayadak. Mga ka-birds. Sa Alabang flyover. So yung landmark ng Alabang, yung landmark ng Alabang, yung Asian Hospital, yung Mobilin the Sexy. Pupunta ka po ng Ayala Alabang, tapos ba Forbes, hindi Forbes pa, Ayala Alabang Village sa lugar ng ayan, syempre nakakamarangya sa buhay. So yung traffic po both side ay maayos. Kapon po dito, wala pa ka hindi ko na nabidyohan yung ano namin kasi ang hirap pag-drive pagka malakas ang ulan, mga ano. Pero grabe po yung ulan dito, lakas ng ulan kahapon dito, mga gilid na to, binabaan na. Lakas na yung ano dyan. Magkakarga po tayo ng diesel dahil yung ating diesel ay 1 quart na lang. Ayan, magkakarga tayo ng diesel sa Petron. Ito naman po yung papuntang MCX or Susana Heights. Yan, nice. Ay, hindi pa pala. Di ba pala Petron? Ito, wala ko Petron na. Sorry. Ito pala banda yan sa kabila. Matawid pa ng San Pedro Shell gas station. Isang fleet card ko natin eh, Petron. Medyo may kalakasan po yung hangin pa rin sa labas. Kasi ano, pararamdaman mo pumapaling yung ano, tsaka malikot sa manibela. Magalaw yung manibela natin. Tsaka yung body ng sakit kasi medyo may kataasan to eh. Ayan, mga ka-birds. Sa San Pedro na po tayo mga ka-birds yan. So magpapagasolina pa tayo, papadiesel pala tayo, hindi gasolina, diesel pala tayo ng ating daladalang van na Toyota Hiace. So yan ang mga heavy equipment, cut. Tayo sa Petron na yan, magpapagasolina papadiesel tayo. So nandito tayo sa Petron San Pedro.
sigurado politiko yan. Kaya, siguro nila yung hinarangan nila yung daan. Hindi naman. So dito pa rin tayo sa parting Laguna. Dito sa parting Laguna. Sa Liip, Laguna International Industrial Park. Industrial Park. Maka-Berks, makikita natin yung road widening dito sa South Luzon Expressway. Laki po yan. At simula po sa may parting San Pedro yata yun, kung nagkakamali. Yan, hanggang dito po. Ito, ano na po ito, Carmona, Pamplasan. Ganun po yan sa may extension ng expressway sa Star Tollway. Pinaluluwag po yan. Kaya makikita natin na ginagawa. Ngayon wala pong gumagawa kasi may bagyo to. Pero ano to, konti na lang to. Parang pinatitigas na lang nila yung semento. Ulit natin dito sa petrol na to. Dalulikan sa Forward Court ng barangay na umabot sa 220 na pamilya. Bukod sa ganito, Port area ay may mga lumikas rin mula sa iba pa mga distrito ng Luzon, kabilang So nandito na tayo sa may Cabuyao exit. Tapos Cabuyao. So nakikinig mo tayong balita habang bumabiyahe. Maka-Berks sa may malapit sa Los Baños na to eh. So yan, pabrika ng first line. Yan yung bundok ng Mount Bakiling. Diyan po tayo pupunta. So dito po yung kita nyo, may widening din yung kalsada. So soon to be, ano na po ito, magagamit na yan pagka na malapit na matapos. So mas luluwag yung daloy ng ano dito, traffic pagka buksan na po yung mga widening, road widening na yan dito sa South Luzon Expressway. So yan po yung Patino exit. Yan, Patino. Paturbina po yung pupunta ron. Dito ang Calamba at Los Baños na pupunta. So ito po ay Calamba na po ito. Sakop na po ito ng Calamba, Laguna. So ito extension na to ng expressway puntang Star Tollway. Ito, wina-widening din both ng kabilang side, both sides, pa north and pa south. Yan, tayo po, ano po yan, na ginag-grader nila, na road widening. So yan, ilog na yan.
bumaba ko yung gilid ng lupa para makapag road widening po dito. Malaking kaginawaan po yun pag natapos po yung mga works. So pupunta ka pa ng Bicol, Laguna, Batangas, Quezon, yan dito papunta Mindanao, Visayas, Luzon. Luzon. Papuntang Visayas, so papuntang Davao, Mindanao. Dito po kasi dumadaan yun. So yan, Alwan na po. Alwan po yan. Kita yun. So yan, tuloy-tuloy po yung gawa nila. Ikapo ko na ito dahil malakas po na ulan dito eh. At meron din po ditong ginagawang yung tawag ito parang expressway din na tatagos po ng Quezon ng labas at ay sa may Lucena na, hindi ako nagkakamali. So ito po yung dating toll gate na ginibahan na nila. So lahat po ngayon nilagay na lahat sa lahat ng exit para hindi po makakasagabal sa daloy ng traffic. Yan, ginibahan na nila nito yung mga establishment natin meron dyan para mapaluwagan. So sakop pa to ng Calambaba. Tapos ang boundary doon Santo Tomas. Yun po yung sumunod sa Calamba, Santo Tomas, Batangas na. Yun po yung unang bayan ng Batangas. So medyo ramdam pa natin yung hangin ni Christine. Medyo malakas. Dito malakas po, ba't hindi ang ulan dito kahapon? Bababa na rin po rito yung ibang parte, ibababa. Mura na rin ang tubig. Yun na nga lang po, maluwag pa yung mga lupa rito kaya medyo nakakaano pa, na-absorb pa ng Pero may mga tubig pa po doon, kung makikita niyo. Mga tubig pa. So ito po yung tulay na flyover na sinasabi sa inyo. Natatagos dyan sa papuntang Lucena. Bypass po yan. So magbibilis po yung takbo ng ang mga sasakyan papuntang Quezon, Bicol yan. Nandito po tayo sa exit na sa Tomas, Nagas yan. Exit po tayo dito kaya Sir, yung mga lugar na pinapag-ibig nyo kailangan mo bang kaya? May iba po yung parts na pero kasama po namin ang PWHFCME sa pag-iisip ito na pa yung Santo Tomas yan. Santo Tomas. Wala, may baha pa doon makita nyo ayun. Baha pa banda rin. nagre-request pa din naman po sila ng additional resources para po marami po yung tulungan po nila na mga apektado na devices. Ilan po ba yung mga evacuees natin sa mga evacuation center nila, sir? Kami po sir sa total sa buong people inside and outside evacuation centers po ay ito po yung toll gate ng Santo Tomas. Welcome to the city of Santo Tomas, Batangas. Ito po yung processing zone nila yan. So marami pa doon sa kabila processing zone. So, Santo Tomas, Batangas. Binaha rin po kahapon dito. Taas din po yung baha, parang hanggang Baywang. Dito po kahapon, buti na lang po nakalabas din kami kaagad. So nakikinig din po ako ng balita na
Marami pa rin pong bahado sa Albay na hindi pa humuhupa yung tubig, pero kahit pa paano bumababa naman daw po. Mabagal nga lang yung pagbaba ng tubig baha doon sa Albay. Tayo sa may parang rotonda nila, rotonda ng Santo Tomas, Batangas. So yan, mga ka-birds. May nasiraan pa. Ayan, nagkargang mga motorsiklo. Mga kapers, dito po banda yung binaha daw kahapon. To may tapat ng Jollibee na yan. Yun, tong Rose and Grace. Yan, isa po yan sa sikat na restaurant dito. So binaha po kapon yan hanggang dito. So lubog yan. Yan dito. Parang wala pang kuryente hanggang ngayon. Hanggang dito binahaya mga ka-birds. Yan to parting to binaha. Ito yung mga kabahan na to, binaha to. Nandiyan sa palengke. Pero sabi nung nakausap ko dito, na mabilis naman daw na bumaba yung mabilis naman daw umupa yung baha nung huminto ang ulan. So ngayon tuyo na siya. Pamilang palengke, pamilang lungsod, pamilihang lungsod ng Santo Tomas, Batangas. Marami ng restaurant dito. Maganda na to, ng ano to Santo Tomas City na to ngayon sana siyang lungsod. Yan po ay ang papuntang Lipa. Kumahan na nyo. Ayan po ay papuntang Lipa. Papuntang Lipa po yan. So medyo marami na rin bumabiyahing bus ngayon yan. Paano na sila. Ito po yung SM City Santo Tomas. Yan, SM City Santo Tomas, Batangas. Po yung San Bartolome, dito po ang aming recreation center. Yan po sa paanan ng Mount Makiling. So dito po medyo developed na rin. So may SM City na yan, tapos may bagong hospital na ginagawa. Yan. Ito.
ng tubig ngayon mga ka-Berks. Ayaw nga pala dahil walang kuryente. Kaya walang ano. So yan. Ito po ang barangay San Bartolome, Santo Tomas, Batangas. Medyo masigit lang po na maraming tricycle. Ito nga po medyo lumuwag lang ito eh. Dati talaga masigit eh. Dangas! Yan sa kayo. Ay, yung mga poging kaibigan ko oh. Susundo lang yan kaya na Engineer Buddy. Ah. Oh, nung ano pa yun? Nung kailan ba yun? Miyerkules, no? Oh. Miyerkules. Ikaw kay taga sundo. May mga nag-retreat pala. Ayan o, marami po nagre-retreat mga ka-Berks. So yun no. ng bawat barangay. Mula po ng isang araw ay hindi niya